Good afternoon, everybody. Ayan. Good afternoon, Jel, and congratulations sa iyong latest single under GMA Music. So, ayun, syempre, ang question nating lahat for the day is, ano ba itong kinakaya mo? So, ayun, it's time for us to find out because the floor is now open for questions from our media friends. So, our first question will come from Sir Albert Abilido of Chicanes Avenue. Hi, Sir Albert. Ay, hindi pa yata nakakonect ang audio ni Sir Albert. So, tawagin po muna natin ating next question, si Sir Jerry Donato of Philippine Star. Hello po, Sir Jerry. Hi, Jel. Ay, Hello. good afternoon po, Sir Albert. Malinaw naman ako, no? Malinaw naman ako sa ano. Yes po, clear naman po, Sir Jerry. Sige, okay. Yes So po. yun. Ay, Hi, Jel. Kasi kung maalala ko, yung the last time na nakausap ka namin, it was September 2023. So, parang 8 months na yung nakalipas. Kasama ba dun sa 8 months na yun yung pagsulat nitong bago mong kanta? nasulat ko yung kantang to May 2020 pa po. Matagal na. Mhm. Okay. Opo. Tagal na. So, kumbaga And nakabangko lang. yes po, exactly. So, ano yung, okay, sige, go ahead. Magkwento ka. Okay. May 2020 nasulat ko yung kanta and then na-record ko na to for demo and nagustuhan siya ng GMA Music yung mga songs na sinulat ko pa. Nilatag ko sa kanila. This is So, my Jel, ano yung So, paano yung proseso? Kailan mo to isinabmit at kailan nila inaprobahan na i-release natin to as a single for this year? this year lang po na-aprobahan March ng aking producer na si Sir Teddy Sanchez. Siya po yung nag-upload niya. Ito yung next single na kinakaw. Tapos ano yung inspiration dun sa okay. So ano yung inspiration mo, Jel, for this one? Kasi yung una, 'di ba, yung ang nais ko, yung parang parang yung pinaka-story kung ano yung gusto ng tao dun sa isang relationship. This one, ano naman siya? Tungkol naman po ito sa pag-move on na dapat natin kayanin yung pain and struggle, moving on, nawala na yung mahal natin romantically and yung mga taong mahal natin sa buhay. Yung mga wala na at yung mga mahal natin sa buhay. Yes. Tama ba ako yung huli mong kanta, ikaw lang yung kumanta doon or ikaw din yung nagsulat? Ako din po ang nagsulat. Lahat po. Okay. Bali yung first So, song po is Distribution. Ano ba? Ako po yung nagsulat and nag-arrange ng song. Yung pangalawang ang nais ko, ang nag-arrange ay Gemini Music and then ako pa rin po yung nagsulat ng kanta. And same thing din po dito sa kantang pinakala. So ano yung gusto mo sa ganong proseso na hindi ka lang yung singer, ikaw pa din yung nagsulat? Iba ba yun yung kapag ikaw yung kumakanta ng isang composition na ginawa ng iba? Una po sa lahat, pinangarap ko kasi na as a singer, gusto ko po may sarili ko ang kanta. And makikilala po ako ng tao. Hindi po sa dahil sa galing ko sa pagkanta, hindi po sa aking pagsusulat dahil yung kantang ginagawa ko po ay makaka-relate po yung lahat ng tao dahil sa mula story of their lives, love story, painful, mga struggles, ganun po.
Actually, gusto ko po talaga maging So for writer. my last question, ano pang okay. So eto na yon. Ito na nga yun, di ba? Opo, ito Ito na na po yun. yon. You sing and then you write it. Sa aking Oo. pagkanta. Opo, Mm-mm. tama po. So yung kanta naman na to, sa tingin mo naman, it appeals to all, ano? Hindi siya namimili ng certain age or what? Or meron ba? Opo. Masyado pang niche yung market. Actually, pwede po sa lahat ng makikinig, bata, matanda, middle age or whatever. And pwede rin siyang, Mm-mm. kasi lahat naman po tayo nakakaranas ng iniwan tayo and iniwan tayo ng tao pagdating sa buhay. So, sana maging inspirasyon po para sa kanila. Kayanin nila yung struggles. And maiyak sila sa kanta, yung maalala nila yung sa buhay. Ayun yung mga tao. At yung mga nakakaranas ng pagkasari sa pag-ibig sa relasyon. Ayun po. So for my last question, ano At meron pa po yung ako idadagdag po kung okay lang po. okay. Have, Masaya naman. Ay, yung kanta pong sige. kinakaya, maganda po yung arrange na for me. For my opinion. Dahil po, um, yung pagka-arrange po ng Jenny is very modern. Yes po, modern siya. Modern pop ballad. Yes. Mm-mm. Okay. Sige, for my last question, Jel, curious lang ako, kapag pag wala kang kantang sinusulat or nire-record or nire-release, Opo. ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Ano pa yung ginagawa? Nagano po Kapag ako. wala kang kapag wala kang song na sige, go ahead. Shopee po. Shopee po. Sige. Paulit po. Sige, Kung Jel, maaari ano yung po. pinagkakaabalahan? Shopee, sorry, baka yung internet kasi hindi stable. But anyway, okay. Curious lang ako, Jel, kung ano yung pinagkakaabalahan mo kapag hindi ka, let's say, aside from writing songs and recording songs, ano pa yung pinagkakaabalahan mo? Full-time lounge singer po ako sa mga hotel. So, yun po yung aking talagang sabi ko, bread and Malinaw butter. ba? Narinig mo ba ako, Chef? Medyo Sorry. napuputol-putol lang po. Opo. Hello? Hello? Napuputol-putol kayo? Shopee po? Hello, Sir Jerry. Mm-mm. So Hello? that's your bread and Okay, can you continue that being a lounge singer, that's your bread and butter? Opo, lounge singer po ako sa mga hotel. Okay. Opo, yan po. Sige. Every night. Kasi yung okay, malinaw na ako. Shopee pa po. Pero, ayan, Am okay I naman loud ako. and clear? So Yes, yun, can you right now, continue on yes. that, yung pagiging lounge singer mo? Yes Michelle? po. Hotel lounge singer po ako for 10 So years na. gaano kadalas ka 6 times a week po ang aking gig. Yes. Ngayong araw po ay day off ko. Yan po. Ayun. Mukhang na-disconnect yata, Jel, si Sir Jerry. Si Sir Baka Jerry. ibigay namin yung answers mo sa kanya. Kasi recorded naman itong interview natin. So, Opo. tawagin natin ang ating next question, si Sir Albert Abilido of Chicanes Avenue. Hello po, Sir Albert.
Hey, mabuhay. Sorry, nasa call. Hello, Sir Congratulations. Albert. Thank you very much po. Salamat po sa Ayan. pagbati. Yung off Okay. So, Mars, ang taray naman, 6 times a week yung pagla-launch mo. So, kinakaya pa ba? Kinakaya ko po. Sanay naman ang ating boss. Nasanay na tayo sa pain. Ay, Pero how are you adjusting with your career as a lounge singer and now that you are in mainstream na rin through GMA Records? when it comes to adjustments, um, okay naman po. Actually, ang mga guesting and shows afternoon ginagawa. So, ang taping afternoon and meron din pala kaming show sa June 11 sa 8 to 8 prior. Kaya naman po mag-adjust. Yes po. And nakatulong din po siya sa aking career. Yes po. That's good to hear. Yung kinakaya ba, like, tama ba ako sinulat mo, di ba? Like, is it based on, like, hindi lang ba siya specifically for love life? Yes Or po. is it also based on other stuff na currently you're going through na kailangan mo talagang gawin, kailangan mong kayahin, parang ganon. Yes po. Dahil naisulat ko po itong kanta last May 2020. And that time, very emotional tayo. Nagkaroon ako ng depression during the pandemic 2020. Yes. Tapos, dun ko na-feel na sa aking pagsusulat, dun ko na i-release yung nararamdaman ko, yung feelings ko inside. And, yes. Okay. And then last na lang, dear, anong tawag dito? Feeling mo ba yung kwento mo nung 2020, yung nararamdaman mo nung 2020, feeling mo ba it will still resonate with the audience after 4 years? And ano na yung lalim nung kanta na to after 4 years from your end? Okay. So, eto na po. Medyo choppy po kayo. So, paulit po ang kwento po. Ay, ang tanong. Ano na yung lalim nung kanta para sa after 4 years from the time na sinulat mo ito? Ano na yung meaning ng kanta sa na to for you? Ang meaning ng kanta for me, ang meaning ng kanta na naisulat ko pinakaya for me is to share this to other people na nakakaranas ng pain and struggle sa kanilang romantic relationship at sa mga mahal nila sa buhay na naiwan sila. Like, yung nangyari sa akin noong May 2020 na nawala yung lola ko and lahat naman tayo nakakaranas na may mga mahal tayo sa buhay na iniiwan tayo. So gusto kong i-share sa kanila yung feeling na kayanin nila yun. Yung kanilang struggle, yung pain na nararamdaman nila. Yes. Yun po. Okay, thank you so much, dear. Good luck. Thank you. Thank you po. Thank you po, Sir Albert. For our next question naman po natin si Abigail Adriatic. Hello po, Miss Abigail. Hello po. Clear naman po ba yung audio ko? Hello? Yes po. Hello, yes. Okay. So firstly po, congratulations po for your new single. I would just like to ask, paano po yung songwriting process nyo when it comes to these sort of songs po?
Um, actually, sinusulat ko muna yung feelings ko sa notebook. Through writing, i-release ko um, yung mga pain, yung itong paggawa ko ng kanta kay Makaya, sinusulat ko po yung, yung message ko sa lola ko, and hanggang sa naghahaming na ako ng melody, and sa kanya ko dinededicate yung kanta. Kaya kailangan po meron tayong inspirasyon talaga when it comes to songwriting. Kasi um, galing sa puso from the heart talaga yung pagsusulat. And kapag may inspirasyon, mas nagiging madali po ang pagsusulat kasi inspired ka. Hindi lang siguro dahil sa kailangan mo magsulat, dapat meron ka ring inspirasyon based on your own experience at sa mga taong gusto mong alayan ng kanta. So, Yes. kailan niyo po nalaman na may talent po kayo for songwriting? Like, nung sa first single niyo po ba yun or much earlier pa po? Okay. Ako po ay hindi talaga writer, pero mahilig po ako magsulat ng mga love stories and mga short stories. Tapos, gusto ko nang iwanan yung pagiging isang singer ko, loud singer. Sabi ko, gusto ko maging writer. And gusto kong ipasa yung mga nasulat kong kwento, mga love stories sa mga publishers, ganyan. And then, one time, May 1, 2020, nagising na lang po ako kinaumagahan na naghahaming na ako ng kanta. Sabi ko, bakit ako naghahaming ng kanta? Ayoko na maging singer. Tapos, nagsusulat ako ng stories and then sabi ko, what if itong buong story na to, gawin ko siyang song? Doon na po ako nag-start ng Ah, isang songwriter. so, may mga musical inspirations po kayo pagdating po sa songwriting niyo or sa pag-perform po in general? When it comes to among artist ba? Opo, Musical. like, yes po, yung mga performers din po. Taylor Swift #1 and Ian Constantine. Sila yung naging inspirasyon ko. Ano Kasi po yung nga, mga favorite songs niyo nila? love story, yeah, and You Belong With Me. And then, ano ba? Lover. Ah. Yeah. So, meron po ba kayong mga dream collaborations with local artists na gusto niyo pong siguro mag-work on a single together? Gusto ko po, Christian Bautista, duet song. Siya po yung gusto kong mag-collaborate. Meron pa po na-compose na kanta. Kung darating man ang panahon, mag-ibig tayo ng chance. Pwede kong iparinig sa kanya. Sana magustuhan yung kantang yun. I-do it tayo. Ma-share namin sa kapuso. So, may mga plans mo ba kayo for an album anytime soon? Ano pa? Paulit po? May plans po ba kayo for an album anytime soon? Actually, hindi ko pa po na-isip about sa album. Nakafocus ako sa kantang Kinakaya right now. And kung ano man po ang ang plano ng GMA Music about that, yun po. Sana pala rin soon. Diba po? Pag dumami na yung mga songs and then mag-create ng album. Yes, why not? Let's go. Okay. Okay, sige po. Yun lang po yung questions ko for you. Congratulations po ulit, Miss Jel. Salamat po. Thank you Thank you very rin much po. po sa pag-interview. Thank you po.
Thank you po, Miss Abigail. For our next question po, tawagin po natin si Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello, Sir Jeff. Hello, good afternoon. Good afternoon to everyone. Clear po ba? Hello. Naririnig niyo ako? Opo. Ayan. Ang question ko po sa iyo is nakaka-admire yung pamamaraan mo ng pagsusulat at saka yung makulay na pinagdaanan mo at yung struggles Opo. and Salamat turning it into beautiful songs. Ang question ko is, sabi mo nga madalas yung pag may trial sa buhay, yun yung nagiging magagandang kanta na ginagawa mo. Ang question ko is, after writing a song or after a struggle, paano mo binabawian yung sarili mo para naman maging, syempre dapat meron ding happy moments sa buhay natin. Paano mo pinapasaya yung sarili mo? Ano ang ginagawa mo to be happy naman para bawiin naman yung struggle na nalagpasan mo? Okay. Um, sa pagsusulat ko po ng kanta, dun ko po nare-release yung emosyon ko po, yung depression, yung ating pain and struggles. The way na iniisip ko yung ibang tao na sana mahiro din sila sa kantang ko. Sana ma-inspire din sila sa kantang ko. And naniniwala po kasi ako na kapag tinulungan natin yung ibang tao, tutulungan din nila tayo na mag-heal. Diba po? So, help others to heal yourself. And after ko naman po ma-release ang after ko ma-release yung nararamdaman ko, kailangan tuloy-tuloy lang sa buhay. Tuloy-tuloy lang sa trabaho. Hindi ka dapat hihinto. Hindi lang po ako huminto sa kung ano yung mga dapat kong gawin sa araw-araw. Kapag naging malungkot po ako ng mga kaibigan ko tayo, ng mga nakakausap, and yung nagpapasaya po sa akin, siguro po yung pagkanta ko din po Yes. as a lounge singer, yan po yung nare-release ko yung nawawala yung problema sa Oo. buhay. Kumbaga parang, okay, this is my work, this is my job, and then papasaya tayo ng Okay. My next and last question is, may mga naisulat ka bang kanta na while writing the song, naisip ko na parang bagay ito kay ganitong singer, parang bagay itong kantahin ni ganito. May mga ganun ka bang naisip? Or pwede mo bang sabihin yung mga pangalan na sana may plano akong ibigay na kanta kay ganitong singer, may ganun ka? Opo, naisip ko po yun. Actually, nung nagsusulat po ako ng kanta, May 2020, kinalimutan ko na po maging singer na lang, na maging singer. Gusto ko na lang po na maging writer, magbigay ng mga kanta sa mga artists natin, sa mga singers. At yung kanta ko Can you ang name a nais ko, particular singer na gusto mo na bigyan ng kanta? Morissette po Morissette. Morissette. Oo. And then itong kantang kinakaya is Julian Sanderson. Sila po yung naging inspirasyon ko. Oo. And ito lang, last na talaga, medyo sundot lang. Do you feel na yung parang achievement pag kinanta nung singer na dream mo na yung ginawa mong kanta? Do you feel na parang achievement unlock mo yun? Yes, I feel very happy and so blessed. As a writer, nagustuhan ng isang singer yung nagawa kong composition, malaking karangalan yun para sa isang writer. At mga sikat pa, kung sikat pa yung singer na ito, diba? Maraming mabibigay niya ng justice ng kanta, and diba, may pangalan na siya, and then mas share niya sa tao yung kanta. Diba? So maraming tao yung kanta. So, isang Thank you very much. Opo. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you po, Sir Jeff. Ngayon naman po babasahin ko yung question na pinadala ni Jamie Ortega of Check Manila. So, first question niya is, Kinakaya is such an intriguing title. So, what was your headspace when you wrote this song?
Ah, habang sinusulat ko po yung kantang 'to, dinededicate ko po 'to sa lola ko na hindi ko po siya nakita. Hindi ko nalaman na wala na pala yung lola ko, 2 months na lang after. So, napakasakit nun for me. So, yung sinulat ko yung kantang 'to, nakakaranas po ako ng pain and struggle nung yun po. Follow up ko lang dyan, sa tingin mo ano yung magiging reaksyon ng lola mo pag narinig niya itong kantang ito? Ay, huwag kang iiyak. Siyempre po masaya po. Masayang-masaya yung lola ko kasi talagang fan niya po ako. Ay, fan ko siya. Fan ko po siya. Talagang na masaya siya kapag nakikita niya ako kumakanta sa stage. Yung nagbabanda pa lang po ako na talagang sobrang saya, sobrang proud. And mas sobrang proud yung lola ko ngayon. Kung nakikita niya ako na right ko pala yung niya, yung kanyang apo. Diba po? And GMA Music pa yung under GMA Music pa yung kanyang apo. So, very, very proud po at sobrang masaya ang lola ko. Nakatingin man siya ngayon. Yes, sa akin. Yes, I'm sure proud sa'yo ang lola mo. Yes po. Next question is, how does the song show your evolution as an artist? Paulit po ng question. Sabi po. How does the song show your evolution as an artist? Nung nag-sign po ako ng contract sa GMA Music, dun po nag-start na, eto na yung chance ko na maipakita sa tao yung yung talent na binigay sa akin. Hindi ko naman po akalain na paggising ko na lang po, meron na akong talent sa pagsusulat. And hindi ko po iniisip yung yung fame, ang iniisip ko po palagi yung mai-share sa tao kung ano yung story nito, kung ano yung kantang ito, maraming ma-inspire sa kanta, and then maraming kumanta, mawala yung mga problema nila, ma-in love, iba-ibang feelings, diba po? So, in a creative way, yung pagiging writer ko po and songwriter, yun lang po yung nais kong mai-share sa tao. And yun po yung evolution na, yun po yung nag-evolve na pala ako as a musician, as a singer. Hindi lang po pala ako singer, and writer din po pala ako. Yes. Yun po. Okay, thank you, Jel. And next question ni Miss Jamie is, ano yung mga bagay sa buhay ang kinakaya mo na kahit minsan masakit, and bakit mo sila kinakaya? And yun, Jen. Sa ngayon, dahil single po ako, hindi po ako nakaranas ng heartbreak. And when it comes to family, okay naman po ako. Sa ngayon, ang iniisip ko po na kinakaya ko, honestly, yung ano pa po yung mga gusto kong gawin sa buhay. Yun po and yung mga, yung mga iba pang pangarap na gusto ko pang gawin.
So, dapat kong kayanin na i-try mo lang. Yung lagi ko iniisip, risk, huwag kang matakot, have some confidence in yourself, and mag-explore, yun po. At ano man yung dumating na mga struggles, tuloy-tuloy lang, kayanin natin yun. At maging inspirasyon natin yung mga mahal natin sa buhay. Ano kaya itong mga pangarap mo sa buhay dyan? Masi-share mo ba sa mga gusto mo pang maabot? Opo. When it comes to that, gusto ko pong matulungan yung ibang mga musikero na kagaya ko as a pagka-lounge singer na mabigyan sila ng trabaho sa abroad at sa iba pang mga events dito sa locally, dito sa Pinas. Yun po. Service pa rin po sa ibang tao. Yun po. And gusto ko rin po mai-share din po yung iba ko pang mga songs at sa marami pang tao. Sana meron pa akong mai-release na mga songs in the future. Wala po. It's like that. Yun po yung mga dreams ko po. And, syempre din po, makapagbigay din ako ng mga songs sa mga iba pang mga artist na kagaya ko, mga singer na kagaya ko po. Ayun, thank you for sharing. Ang ganda naman ng isa mong pangarap, parang hindi siya para sa sarili mo, kundi sa mga kapwa singers mo din. Opo. So yun, ang ganda nun. Thank you so much. Salamat po. Ayun. Thank you so much. Yung next question natin is from Miss Josephine of Philippine Concerts. Hello po. Hello, good afternoon. Hello po, good afternoon po, ma'am. Yes. Congratulations sa iyong bagong single. Pero ang question ko is, meron kang isang song na nag-reach ng mainstream dahil parang naging OST siya ng Korean drama na, Opo. yeah, yung Nice Ko, right? So, ang tanong ko, kasi yung boses mo is parang, for me, mga pang OST siya. So, can you take us to your career goal and where do you want GMA Music to take you? Ay. Opo, naisip ko po na, isa sa mga dream ko po yan, ma'am, yung po, maging teleserye songwriter, singer, Jel Aquino. Yun po. Na, ako na lang magsulat kayo ng mga teleserye ng Pwede mo ng kantahin. GMA. Hindi, gusto ko po maging ganun. Kasi po mga song ko po talaga, mga stories po eh. Hindi lang siya sa feelings na nararamdaman ko. Story ng lahat ng tao na pain, love, romantically, very romance, sensual, heartbreak, ganyan po. Yes po, kaya, and may confidence naman po ako about sa kakayanan ko na magsulat ng mga pang teleserye or pang movie na kanta. Yes. Hopefully, meron ding isang GMA drama na nandun yung kanta mo, right? Opo. Sinabi mo na yung songwriting mo and based on narinig ko is kind of painful. So, tapos marami ka nang nakabank na mga nasulat na songs. Ask ko lang kung meron ka bang naisulat na swak for seasons. So, wala tayong mga seasons like winter or autumn, diba? Pero meron ka bang mga naisulat na songs na sa tingin mo can be more upbeat or it's not your on your personality to write songs like that? Okay po. Dahil po isa akong hotel lounge singer at marami po akong nagiging iba't ibang guest gabi-gabi, bata, matanda. Yan po. Kumakanta po ako ng mga
standard songs, classic songs, at yung mga pang-millennial songs hanggang sa mga bago ngayon. Marami pa akong naisulat na iba't ibang klase ng kanta from love song, alternative, ang Michael Learns to Rock, may mga pang bago ngayon, mga modern, Gen Z, and mga pang K-pop song. So, yes po. Yes po, ma'am. And may mga kanta po ako na gusto ko pong i-release soon. Update din po. Abangan namin yan. Thank you. So, salamat po. Thank you po, Miss Josephine of Philippine Concerts. And now for our final question, this is from Sir Edwin Salian of Business Mirror. So yung question niya is, can we expect more songs about heartbreak from you? Or gusto mo na bang mag-delve sa ibang topic naman? Hindi ko po, gusto ko po i-try yung, teka lang po. Sa ngayon, mas focus po ako ngayon sa love song. Yes po. Dahil, para po wait lang po. Mas gusto ko po yung ano po, yung mag-focus po sa mga love songs, heartbreak na ganyan. Yes, para rin po sa GMA Music, di ba po sa mga ang teleserye nila na mga um, mga shows, mga teleserye po, para magamit po sa mga ganyan po, teleserye theme songs, yan po. And hopefully sa mga movies, may mga love stories, ganyan po. So kung dun po yung aking um, yung aking yung doon ako nakikita ng GMA na kung saan ako nababagay. Mag-stick po ako doon. Pero gusto ko rin po na mag-share din ng mga upbeat songs in the future soon. Yes po. Ayun. Thank you, Jel. Abangan namin yung mga next single mo in the near future. Pero ngayon, dito muna tayo sa latest mo na Kinakaya. So, that's it for our question and answer for today. So, kung wala na pong pahabol na tanong, that concludes our MediaCon. So, I would like to thank you all so much for attending. So, to formally end this event, may we kindly call on Jel for a message. So, kindly take this time to promote your latest single, Kinakaya, as well as your other projects with GMA Music. Yes po. Ang gusto ko magpasalamat po sa lahat po ng mga press natin ngayon from the media, yung mga vloggers po. Hello po, maraming salamat po sa pag-interview sa akin. And sana supportahan po ninyo yung kanta kong Kinakaya. May 24 na po. Yan po, abangan niyo po sa May 24. And pwede na po kayo mag-pre-order sa Spotify, iTunes. And maraming salamat po. God bless po sa lahat. And kung may time po kayo, ano po ko sa aking social media. Type niyo lang po yung name ko. Jel Aquino 28. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Yeah, thank you so much, Jel, and to everyone who attended our online MediaCons today. So don't forget po to listen to Jel Aquino's single under GMA Music, Kinakaya, this May 24 na po yan on digital platforms worldwide. So ito po ang inyong host, si Sarah Pojas. So have a nice day po mga kapuso and ingat po kayong lahat. So, bye-bye po. Thank you so much po sa lahat. God bless all of you. Thank you, Jel. Congrats. Salamat po.